Amos chapter 4 verse 12. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. Every word of the text is extremely simple. The Bible says, prepare to meet thy God. To prepare simply means to get ready. Get ready for death, get ready for the judgment, get ready for the coming of the Lord. The scriptures are saying that people are not ready to meet God when they are born into the world. In today's message, Brad Makapag will tackle the importance of being prepared, knowing the fact that every person is destined to meet God. He gives meanings to the word prepare, some of the scriptures that speak about preparing, and the three important facts about death. There is one thing certain: all must meet God. The rich and the poor, the old and the young, the learned and the unlearned, all will meet God. You may have canceled lots of appointments here in this life, but there is one day you are going to keep. You'll have to face the God who made you. For the Christian to meet God will be a thrilling experience, but for the unbeliever, meeting God will be a frightening experience. Para sa akon amo ning pinakaseryoso nga topic tungod kay bisan pa ang mga gitog mga intellectual minds nga diin nagatuon sa kasaysayan sa history, bisan nagatuon sa kasaysayan sa gitog Biblia, hindi mga ignorante sa kasaysayan kag sa Biblia imo makita nagakatublag sa sini nga topic. Si Daniel Webster sa hapit na siya mapatay, kagdayon ang interview nagsiling siya, Daniel Webster, you have a colossal mind. Ang word nga gigamit is the word colossal. Extraordinary nga gitawag abilidad kag kaalam sa paghangop, kag paghatag kahulugan sa mga pulong ara sa dictionary. Siling ang nag-interview, what is the greatest truth you had ever had? Siling pa niya, I have thoughts of so many things. But the most awesome and the most fearful thoughts that I had ever had. Utod kagabihan, tandaan mo ni, in preparation to meet your God. Hindi ka sukton sa nahimo nimo sa imo panimalay. Hindi ka sukton sa nahimo nimo sa imo sikataw. Sukton ka sa nahimo nimo para sa iya nga naghatag sa imo sing kabuhi. Palpakan nato na Ginoo. Kagdayon ang kasulatan hindi ta gusto intuon. There are two passages of the scriptures nga nagsiling, we are surrounded by the multitudes of witnesses. Multitudes of witnesses. Ang gitawag ang wali, one of the greatest message of Apostle Paul nagsiling siya, God does not leave us without witness. Nagpaintindi sa paggitawag sa pagpakikita sa imo sa Dios, pagpakikita mo sa Dios, may gitawag ka, may gitawag basihan ka nga din imo preparahon ang imo kabuhi kaangay sa mga tao nga nagkita ay nagpakikita sa Dios kag gipakikitaan sa Dios. Pagkano to na Ginoo? Hindi mo pagintuon ng imo kaugalingon nga matuan mo ang gitawag niya pagpakikita sa Dios sa imo kaugalingon nga reliyon, sa imo kaugalingon nga ideya, sa imo kaugalingon nga konsepto. Ang nasulat sa Biblia, it is written aforetime for our instruction, that through the comport of the scriptures we might have hope. Mapundar, kag kung mapundar na gani ang aton kabuhi sa mga tao nga gipakikitaan sa Dios, imo makita iya bisan mag-abot pa ang kamatayon, hilway ka na makikita sa imo Diyos. Makadto kita sa encounter sa pinakabantog nga propeta sa history nga mo si Prophet Elijah. Giano niya pagpakikita ang Diyos. Ang hambal dire, nagpalagyo si Elias sa Horeb, kaginsugiran ni Ihab ang iasawa nga si Jezebel. Ang tanan nga ginhimo ni Elias. Sa bersikulo 19,
Isa sa mga ginhimo ni Elias, nga di nagmadinalagon siya, 400 kontra isa. Dayon imo makita, siling padiri, kag kung paano niya ginpamatay ang tanan nga propita ni Baal. Hindi lahog-lahog ni. Detalyado nga ginhambal ni King Ahab kay Jezebel ang natabo dito sa Mount Carmel, giano pagdaog ni Elias ang iya sinagod nga mga propeta nga 400. Detalyado nga ginhambal niya giano pagpapanaog ni Elias ang kalayo halin sa langit. Detalyado nga gihambal niya sa kay Jezebel nga halin sa aga hangtod sa kahaponon, nagsinaot ang iya mga propeta nga sinagod kag dayon nangayo sing kalayo kag way kalayo nga nagabot. Dayon ang kasaysayan nagsiling. Sa pagkabati ni Jezebel, gani gid padalaan ni Jezebel sang mensahe si Elias nga nagsiling. Kabay pa nga silutan ako sang Diyos, sang mga Diyos. Kay damo sa Diyos mo. Damo sa Diyos. Singpirtigid kung ano, kung sa amo ini nga oras buwas, hindi ko pa ikaw mapapatay. Pareho sa ginihimo mo sa mga propeta. Ang sulat yan nagdeklarar, automatically nga si Prophet Elijah was declared as number 1, gitawag ya enemy of the kingdom of Israel. Public enemy number 1. Gitawag ya, hindi na kay gitawag ya, captured him dead or alive, kundi patyo na gid siya. Hindi siya himon prisoner of war. Dayon, ano ang gitawag ya natabo? Ang word nga hinadlukan si Elias. Biktima siya sa improper fear. Nalisang siya. Ang iban nga translation. Hindi lahog-lahog kung ang tao malisang. Kung magitawag na gani nga mahadlok na gani ang tao, imo makita masugot ka kag sa hindi, mapalagyo gina siya. Everybody say amen. Mahadlok ka na sa imo asawa, mapalagyo ka gid. Mahadlok ka sa imo bana, mapalagyo ka gid. Nagpaintindi ang pagpalagyo, amo nang sign nga nahadlok ka. Kagdayon ang hambal sa Biblia, nga imo kaginbili niya dito ang iya sulugon. Nagpalagyo siya sa Beersheba. Abi mo lang ano ng Beersheba? Place of abundance. Palagpakan na ito na Ginoo. Nagkadto siya sa Beersheba. Nagpalagyo siya sa Beersheba nga sakop sa Huda. Pagdumdum niya ang lugar, amo ang solusyon. Kagdayon na diparahan niya nga imo makita hindi gali lugar ang solusyon. Kay didto sa sila nga lugar, ang iya sinaligan nga bata-bata, iya ginbilin, agod way sablag ang iya pagpalagyo. Everybody say amen. Dayon naglakat siya sig isa ka adlaw pakadto sa kamingawan. Just imagine, naglakat naman siya isa ka adlaw pakadto sa kamingawan. Hindi lahog-lahog ang imo malambot kung isa ka adlaw imo lakat. Dayon nagpungko siya kag nagpungko sa puno sa kahoy. Pungko siya. Ang kahoy, ang ngalan sa kahoy, kung imo lang taon sa gitaw King James Version, imo maka juniper tree. Tungod sa kakapoy niya, imo man nagsiling pa niya, nagpungko siya sa puno sa kahoy. Ang translation sa Good News, kag sa Hilonggo, hindi tama kakwan. Nagpungko siya sa kahoy, natulugan siya. Tungod siya kakapoy. Nagpungko siya sa kahoy, kag nagpangamuyo. Mapatay na lang siya. Grabe nga ampo. Nagsiling siya, sobra na ini. Kung mahadlo ka, abi mo lang, hindi lawg-lahog. Ang kahadlok mo producer loneliness.
mo produce discouragement. Everybody say amen. Tatlo ang masakit sa sining gamahanan nga propeta. Kalisang, di kitawag ya discouragement, kagdayon, imo makita iya loneliness. Kung ara na gani sa tatlo, ining tatlo kabutang, mag-ara ni sa kabuhi sa tao. Makaluluoy ang isa ka tao. Mangin, makaluluoy siya, miserable siya. Dayon, siling pa niya, nagsiling siya, sobra na ini, Ginoo. Kuhaan na lang ang akon kabuhi. Wala man ako sing kanalain sa akon mga katigulangan. Ang pinakanami diri sa iya, gisugid niya ang matuod nga way ko diferensya sa akon mga katigulangan. Way siya, ang tao nga ipunan na sa kadlok kag discouragement kag loneliness, imo makita iya kinahanglan magsugid siya sing tuod. Kung kay isa, hindi ta magsugid sing tuod. Kasi hindi ta maayo pa ta sa aton ginikanan, maayo pa ta sa iban nga tao, may kinalain ta sa ila. No. Parihas lang ka sa imo katigulangan, parihas lang ka sa imo kaliwatan, tukay gipakatao ka nga makasasala. Plakpakan na to na Ginoo. Kung may diferensya ka, tungod kay, may Ginoo ka sa imo kabuhi. Plakpakan na to na Ginoo. Dayon naghigda siya sa puno sang kahoy kag natulugan. Naghigda siya kag natulugan. Sa hinali lang, may anghel nga nagtandog siya kag nagsiling, bangon kag magkaon ka. Sa tunga sa kahadlok, tandaan mo niya. Sa tunga sa loneliness, sa tunga sa discouragement, sa tunga sa stressful nga kahimtangan, ang Diyos nga iya ginalagad, way gali ka pabaya. Padayon nga nagpakaon sa iyo. Everybody say amen. Ano magkaka-discourage? Ano ka man ka makaluluoy kung ikaw may relasyon sa Ginoo? God will never abandon you because gipakamatyan ka niya. Palakpakan na to na Ginoo. Pila sa mga sa inyo nga nakaagi discouragement. Pila sa inyo nga nakaagi itong problema nga din mabudlayan na kamo sa pagsulbad. Pero imo makita, way ka mo pabayi sa Dios. Padayon nga may pagkaon ang inyo lamisa. Everybody say amen. Padayon nga may ilimnon kamo. Padayon nga may ginagamit kamo. Nagpaintindi na nga ang Dios siya. Imo makita sa panahon sa kalisdanan siya ang maayo nga Dios tungod kay ang Dios siya mahibal-an mo na nga maayo in time of misfortune. Plakpakan na to na Ginoo. In time of distress, in times of calamities, ang Dios padayon na to kay komitado sa relasyon sa imo kag hindi kag inya pagpabayaan. Plakpakan na to na Ginoo. Dayon imo makita nagsiling ang malulunda. Pagtanaw niya may nakita siya sa uluhan nga tinapay nga ginluto, ginpainit nga bato. Kag tubig nga nasulod sa tibod. Gikumpletuhan siya. Dayon nagkaon siya kag nag-inom, kag naghigda liwat. Kapoy gid siya. Everybody say. Masugot ka sa hindi sa sining henerasyon, kapoy na ang tao. Everybody say. Tungod sa stress, tungod sa problema, tungod sa discouragement, kapoy na ang tao. Nakon kay isa, masiling ka na lang kaangay kay Elias, Ginoo, kuhaan na lang kabuhi nako. Dayon imo makita iya, dayon bersikulo 7. Nagbalik ang anghel sang Ginoo kag gintandog si Elias ka nagsiling, bangon kag magkaon ka. Na pagtapos niya kaon, tulog na po sa liwat. Nagbalik na po ang anghel, bangon kag magkaon ka. Kay malayo pa ang imo lalakton. Everybody say amen. Malayo pa ang imo lalakton. Nagpaintindi sa malayo mo nga lalakton sa kabuhi, kinahanglan kagid sing pagsagod sa Dios. Palpakan na to na Ginoo. Hindi ka kakadto sa imo destiny kung waay Dios nga magsagod sa imo. And that is a very clear evidence nga din ang kada isa sa aton may destiny.
Kag ang imo makita, ang destiny ni Elias lain. Ang aton destiny kung kisa magmadinalagon ta, magayo ang aton negosyo, maayo ang aton lawas, well and good. That is part of the provision of God. Pero sa sini nga journey lain, ang iya destiny pakadto sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Nga may mga tao nga naghikog. Tungod sa panahon sa kahadlok, nagkanto sa psychiatrist. Sa panahon sa discouragement, nagkanto sa doktor. Well and good. Sa panahon sa gitawag loneliness, nagkanto kay bisan sino man nga gitawag ya makatabang sa iya pagkinahanglan. Nagkaon ko sa restaurant, imo makita iya nag-abot ang bata sa tag-iya sa restaurant, imo makita naakig siya sa mga gitawag ya, naakig siya sa mga serbidora. Isa din diri akong baso. Siling ang serbidora, dira daw naula mo to. Nga ginuula ninyo. Iko di ano mo to nga baso? Bulong tunakon. Kay nagpasiruhano ko, orasyon tong ara sa sulod sa baso, magihuluman sa tubi. Kwanto? 3 times a day na ko tong imnon. Kay nagmasakit ko. Gipangita, kay dito sa basuri ko day. Balik lang, di man siruhano mo karon. Siya atos bukid. Balik dito, kag pa-orasyon liwat, kag butangi ang baso, kag butangi tubi. Kay, mapatay kasi na, higko na ng aras basurahan. Nagpaintindi, amo na ang tao kung may problema. Ang solusyon, tao. Why ta nagsiling? Because God's method are men. Pero imo makita, ini nga kaso, hindi na ni madala tao. May mga kaso sa kabuhi na ton nga, hindi na madala tao. Kinanglan, mahibalo ta nga ang solusyon amo ang pagpakikita sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. Dayon, makanto kita. Gani nagbangon si Elias ka, nagkaon ka, nag-inom. Nagbaskog siya sa ginkaon. Kung ang Ginoo gali magpakaon sa imo, hindi ka magluya, magbaskog ka gid. Palakpakan na to na Ginoo. Pabaskugon ka sa supply sa Ginoo. Muna pinakanami sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Muna nga magbaskog ka, tug agon makapasalamat ka sa hatag sa Dios sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Kag dayon, kag naglakat siya sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gabi. That is the supernatural provision. Kag dayon nagtuga sing supernatural nga strength. Abi mo lang. Just imagine bala. Pana bala ninyo inyong paminsaron. 40 ka gabi kag 40 ka adlaw ay pundo-pundo galakat ka. Makasiling ka, ano ni kalayuon? Ang Jimmy Swaggart Study Bible, nga ari sa akong kamot ha. Sa gitun-an ni Jimmy Swaggart, ini nga journey, imo makita iya, nagsiling siya. Siling pa Horeb was about 180 miles from where he had sat under the juniper tree. Ang gitawag Jimmy Swaggart Study Bible, nga rin sa akong kamot. Halin sa juniper tree, pakadto sa mountain of God, pakadto dito sa bukid nga diin ginistaran sa Dios, 180 miles. Kwenta, i-times ang 180 miles sa 1.5 na equivalent sa 1 mile sa kilometro. Ikaw na lang magpinsar. Ano ni kalayo kung ibutang nimo sa kilometro? Nga gilakat niya, imo makita 40 ka adlaw, ka 40 ka gabi. Everybody say amen. 40 ka adlaw, ka 40 ka gabi. Kag ang hambal sa Biblia, waay sa singkaon, kagway sa gainom. Sana malandong malakos ini. Lord, wagi kami nagsala. Isagali ka requirement kung makikita ka sa Diyos, mahibalo ka gid sa fasting and prayer. Plagpakan na to na Ginoo. Mahibalo ka gid sa pagpuasa. Kay ini nga gitawag lakat, hindi ni lahog-lahog nga lakat, imo makita iya, siling pa sa Biblia, 40 ka adlaw, ka 40 ka, hasta nakaabot siya sa Horeb ang bukid sang Diyos.
Kung imo lang taon ang gitag, waay na siya pakauna sa malulunda. Waay na tubi nga gihatag ang malulunda sa pagpanglakaton niyang 180 miles nga adlaw kagabi. Everybody say, tandaan ninyo ni, nga diin, ang pagpuasa, hindi ninimo siaw-siawan nga doktrina, plakpakan na ito na Ginoo. Tandaan ninyo ni, nga sa nakapuasa kami, 11 hangtod sa 12 dito sa reclamation. Isa sa leksyon nga ako nadawat. Kag nadawat sa mga pastor nga nag-upod. Ang sintomas sa kamatayon, ara na sa imo. Ining gutom, 3 lang ni kaadlaw eh. Magdaso ni kung magwanta ni mo, si Bindis, magbuto ni. Maliwat ka na manggutom suno sa eksperyensya, dira na sa 15. Kag kung imo pagid madinay, malambot na sa 21, dira ka nagutomon. From 21 to 40 days, ang imo batyagon, kapoy na. Ang imo batyagon, kalaay na. Ang imo batyagon, loneliness na. Stressful na nga sitwasyon. Nga, ginakaon na sa imo lawas ang kolesterol kag mga protein nga amo ang nagsustain nga mabuhi ka. 40 kadlaw. Hasta nakaabot siya sa bukid sang Horeb. Everybody say, sa tagumatayon ng akon amay, ako ginakita. Gapangwakli siya. Hindi siya mahimos. Ang pagpuasa ko kaysa hindi ka mahimos. Everybody say, kamay. Entonces, ang pagpuasa, training ni sa imo. Isa ni ka-elemento nga bagay na mo hibalan nga makikita ka sa Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Waay nagipakaon. Hanto nakalambot siya sa bukid sa Diyos. Dayon anong hambal? Isa-isahon tani. Nagsulod siya sa isa ka kuiba kag dito nagtulog pagkagabi. Sulod sa kuiba. Arina. Nagsugod na ang dialogo. Nagsugilanon ang Diyos kay Elias. Everybody say amen. Nagsugilanon ang Diyos kay Elias. Nagsiling ang Ginoo sa Elias, ano nga ginahimo mo dire? Way bala kalibutan ang Diyos? Nga nahadlok siya? Way bala kalibutan ang Diyos nga nalisang siya? Way bala kalibutan ang Diyos nga biktima siya sa loneliness kag gitawag giya kwan? Discouragement? Nga namangkot ang Diyos. Just think it again and again. Tandaan mo ni nga gipamangkot ka sa Dios agod nga takuson ang imo kung hindi ka magbinutig sa imo sitwasyon. Palakpakan na to na Ginoo sina. Kay may mga tao nga din imo makita bisag lain na di na siya magsugid. Bisag ka problema na sa hindi na siya magsugid tungod sa bugal. Si Elias ang pinakanami, bisan full of loneliness and discouragement, imo makita, gisugid niya sa Ginoo. Sila niya, ano ang ginahimo mo? Dali nga ka de. Hindi bala nga, dito ang imo assignment? Dito ta kagintawag? Pero ngari ka dali, hindi na nimo hindi lugar sa imo assignment. Everybody say amen. Kung ikaw masipyat sa imo assignment, mamangkot gid ang Dios. Everybody say amen. Nagsabat siya, o Ginoong Diyos nga makagahom, nagaalagad gid ako sa imo, ako sing matutom sa imo. Tuod magit. Hindi ni siya pareha sa iban nga tao nga magsugid nga matutom kag hindi matutom. Tutom gini siya.
Siling pa niya, pero ginsikway sa mga Israelinon ang ila kasugtanan sa imo. Ang covenant nga diin gihatag gipirmahan mo kag sila pirmado sa sining ka covenant, ila ginsikway. Ikadua, ginguba nila ang imo mga halaran. Adtong gipatay nga 400 nga gitawag iya ni Baal nga mga propeta, amo to ang gitawag iya naguba sa halaran, amo to ang rason nga di nabungkag ang kasugtanan, kag dayon kagin pamatay ang imo mga propeta. Repeat after me. Baskugon ta, ako na lang isa ang nabilin. Kagintinguhaan pa nila ako nga patyon. Loneliness. Kung mag-isahanon ka, ano bala? Ang kamingaw, way ka na, daway ka na kadtuan. Nagpaintindi nga imo makita, siya na lang isa ang nabilin. Ano ang word nga loneliness? Si Paul Tillich, isa sa author sa komentary nga din ginabasa karon sa gitawag nga mga reform kag sa mga baptist nga mga simbahan. Imo makita siling pa niya, loneliness to express the pain of being alone. Mga kasakitan na nga ebidensya nga ikaw na lang isa. Palakpakan na ito ng Ginoo. Kag kung ikaw na lang isaya, damo na magtuhaw sa imo pangunahuna, basol sa Dios, basol sa imo kaugalingon, basol sa iban nga tao. Ito sis ang loneliness, siling panitilik, imo makita, nagpaintindi ni nga, kumbinsido ka nga gipabayaan ka na lang. Nag-iisa ka na lang. Kristohanon ka man kag hindi, you'll experience the pain of loneliness. Palakpakan na ito na Ginoo. Siling pa ni Mother Teresa. Akon ang iya mga libro, kag autobiography. Isa ko nakabasa sa iya. Abi mo lang ang iya hambal. The great tragedy of life. Siling pa ni Mother Teresa, the great tragedy of life is not hunger or disease, but to feel lonely and to feel unwanted. Kung ikaw mag-isahanon, imo makita, mabatyagan mo nga daway ka nagikinahanglan sa iban. Palakpakan na ito na Ginoo. Way na nagkinahanglan sa imo. Hindi ka na importante sa iban. Pasiling ka, imo makita, ano ang solusyon sila? Siling panitilik. Kung maglambot na sa imo, just learn and experience the word solitude. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Ano ning word nga solitude? Siling panitilik. To express the glory of being alone. Repeat after me. What is the difference between the loneliness and solitude? Ang loneliness ya, nagbatyag ka nga wala ka nagikinahanglan. Hindi ka na importante. Basura ka na. Pero sa Christianity, hindi ka biktima sa loneliness. Imo makita iya nga, kahibalo ka sa word nga solitude. Palagpakan na ito na Ginoo sini. What is the word solitude? Imo makita, repeat after me, solitude to express the glory of being alone. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Sa dira nga biyaan ka na sa mga tao, waay na nagkinahanglan sa imo, hindi ka na importante, imo makita, pareha kay Elias, may kadtuan ka nga Dios, kag hindi na loneliness ang termino, solitude na tungkol sa imo pagkaisahanon, upod ang Dios sa imo pag-isahanon. Ginadayaw nimo ang Dios nga kaupod nimo siya. Ginadayaw nimo ang Dios nga diin imo makita iya bisan isikway ka sa mga tao, bisan hindi ka na kinahanglan sa mga tao, hindi ka na importante sa mga tao, may isa pa ka Dios nga imo gipasalamatan nga nakinahanglan sa imo serbisyo nga mabuhi ka. And that is the word solitude is all about.
Amo na nga, siling pa ni Milton, people are lonely because they build walls instead of bridges. Nahilway si Elias, doon kay way niya gikudal ang iya kaugalingon. Naghimo siya taytayan na makalambot siya sa Diyos. Palpakan na ito na gino. He made bridges. Ito kinakahibalo siya ang solusyon da sa Diyos. Dayon kung imo lang taon rin, ako na lang isa ang nabilin kagintinguhan pa nila nga ako patyon. Ano ang hambal sa Ginoo? Na, siling pa sa Ginoo. Basahon ta. Nagsiling ang Ginoo. Paskugon ta, nagsiling ang Ginoo. Magwa ka kag magtindog sa akon presensya ibabaw sang bukid. Elias, magwa ka liskoy ba sa loneliness? Magwa ka sa kuiba sa discouragement. Magwa ka sa kuiba sa miserable mo nga kahimtangan. Ada ka diferensya sa aton hindi ta magwa. Everybody say amen. Gusto naton nga ang Dios pasudlo naton sa aton kuiba. Everybody say amen. You must be aware that the scriptures is complete and perfect. Gusto ta nga sa aton kasalaanan, ituliri ta pirmi sa Diyos. Gusto nga sa aton kasalanan, ulu-uluhan ta pirmi. Well and good, ang Diyos kung kaysa gahimo sina. Pero hindi siya magpabilin sa imo sa sulod sa kuiba, guyuron ka ganyan pagwa sa kuiba. Palakpakan na to. Kaya ang kahilwayan mo wala sa kuiba, hindi sa kuiba sa imo gitawag pangunahuna, hindi sa kuiba sa imo imaginasyon, hindi sa kuiba sa imo emosyon. Nasubong kasi nato kay ara ka sa kuiba, kag siyado ka limitado ang imo malantaw. Ano kung ara ka sa kuiba, ang imo makita? Ang imo kita, gamay nga pulta. Ang imo makita, dulom. Ang imo makita, mga bato sa ibabaw. Entonces, may limitasyon. Entonces, kung ang kuiba, amo ang imo handong, pagwaon kagit sa Ginoo. Na may mga tao kung kaisa nga di ka-experience sa presensya sa Diyos. Sabi mo na problema, hindi mo guwa sa kuiba. Hindi mo guwa siya comfort zone. Hindi mo taya. Always nga ara sa hapos nga kahimtangan. Nagsiling, magwa ka kag magtindog sa akon sa presensya sa ibabaw sang bukid. Magtindog sa presensya sa ibabaw sa bukid. Nagpaintindi kung ara ang Diyos, hindi ni siya gitawag Diyos nga diin imo makita iya pareha sa tao nga kung ara, kung kaisa present in the body but absent sa mind. Hindi siya para sa aton nga kapungko ta, imo makita ara aton lawas pero way ang aton hunahuna kag blatyagon. Amo na nga way ta maintindihan pagwa na to simbahan. Naghambal nga diin magtindog sa akon presensya. Nagpaintindi, Elias, kumplito ko. Makighambal ko sa imo sa insakto nga pangunahuna, sa insakto nga balatyagon, kag sa insakto nga gitawag pag-intindi kung ano ang imo sitwasyon. Plakpakan na to na Ginoo. Tandaan mo ni, kung panahon gani sa loneliness, panahon sa discouragement, imo makita may Diyos ka nga makaintindi ka kumplito sa paghangop sa imo kahimtangan. Ano sugo sa Ginoo? Guwa ka. Guwa ka dra sa imo comfort zone. Guwa ka. Hindi pagpaabot nga mapatay ka dra sa imo higtanan. Anong hambal? Kay maagi ako. Palagpakan na ito na Ginoo. Tindog ka with the presence. Upod sa kong presence, kay muagi ko. Muagi ko. Dayon siling pa niya. Dayon may nag-agi nga mabaskog nga hangin nga nagtipag sa mga bukid kag nagdugmok sang mga bato. May nag-agi, gatindog siya, nag-agi ang mabaskog nga hangin nga nagtipag sa mga bukid kag nagdugmok sa mga bato. Ano ka makalilisang ang Diyos?
Lain ang pagkitaay ninyo sa Dios, kag lain ang imo karon nga kahimtangan kag sitwasyon. Ang Dios karon gugma pa, ang Dios karon kaluoy pa, ang Dios karon grasya pa. Pero may panahon gid nga makikita sa imo subong isa na ka maghukom kag makadilisa nga tinuga. Palakpakan nato na Ginoo. Si John de Bilab kun imo lang taon. Sa dira nga upod pa sa kay Ginisos sa unod. Nagawali pa si Ginisos kag upod-upod siya. Pirmi siya sa dugan ni Ginisos. Amo ta gitawag siya John de Villar. Pero sa dira nga diin, napatay na si Ginisos, gilubong na kag nabanhaw, kag dakitaay sila sa Patmos. Tumba si John de Villar. Kay hindi na amo ang Kristo nga inuglan sangpa. Makahaladlok na tungo kay isa na ka maghuhukom. Everybody say, tandaan ta gini. Basahon ko na sa inyo, seryoso sa pila ka adlaw nga pag-abot sa Ginoo. Ang mga general, sino bala? Ang pinakabaskog sining kalibutan, mga general, mga magaranon, mga ulipon, mga hilway. Sa makita nila ang Ginoo, dira sa kahawaan, masiling sila, bukid. Kuy ba tumpagi kami, kaya hindi kami kasarang sa paglantaw sa gamhanan nga Ginoo. Lain na. Amo na nga kung preparado ka, kahibalo ka na nga, lain na. Kasi maanad ka ba lang, gipatawad ka lang, giululuhan ka lang, gisakyan ka lang. Kasi pareha ka sa tong isa ka gitawag yan na kaamigo lagting nga abogado. Sa nakapatay siya, kahimo sa sala, kadto siya dito si amigo nga abogado. Duki amigo kay sila, gidipinsahan siya, nahilway sa siya sala, nahilway sa iya krimen, tungod kay gipadaog sa abogado ang kaso. Salig siya. Himo sa sala, liwat. Seryoso na nga sala. Pag seryoso na nga sala, imo makita iya. Kampante siya katama, ngay may abogado pa. Ipangita niya ang abogado, waay na niya nakitaan. Sa dira nga gidala siya dito sa korte, imo makita iya. Ang abogado nga naghilway sa iya sa pirmiryo niya nga pagkasala, hindi nagali abogado, hukom na. Lipay-lipay siya. Salamat. Salamat nga amiguhay ta, bisag. Sa una, gihilway ko nimo. Naghilway gani ko nimo nga hindi pa ka hukom, karon pa, siling ang abogado. Siling ang hukom, way na kumahimo sa imo. Sa panahon nga abogado pa ko, makadipinsa ko sa imo. Pero kay hukom na ko karon, sintensyahan tagi ka sa imo ginimo. Tandaan na ton, manluluwas pa ang Ginoo karon. Pero pagkitaan nyo, di na sa manluluwas, hukom na siya. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na preparahe. Preparar ka gid. Kaya way isa sa aton nga di ta makapakikita sa Ginoo nga naghatag sa aton sing kabuhi. Dayon, pero wala ang Ginoo sa hangin. Si Elias nalidyabol katama sa scripture because he was a prophet. He was not a minor prophet. He was giisip siya nga one of the major prophets sa Old Testament. Kaintindi siya nga ang Diyos mo manifest sa hangin. Nakabasa siya nga sa nakighambal ang Diyos kay Job, nakighambal paagi sa alimpulos sa hangin. Pero ang hambal sa Biblia, wala ang Ginoo sa hangin. Palakpakan na to na Ginoo. Na? Pagkatapos sang hangin, naglinog. Pagkatapos sa hangin nga nagtipag sa mga bato, nagdugmok sa mga bato, nagtipag sa bukid, nga nagproducer sing landslide, imo makita nag-abot ang linog. Grabe nga linog.
pero ang hambal. Pero wala man ang Ginoo sa linog. Everybody say amen. Kung kaisa sa aton kabuhi bala may mga experience yata nga naghulag ang Ginoo. Kagdayon ato naghigtan ang Ginoo nga amo sini maghulag no hindi. Hindi nimo mahigtan ang Dios kung ano ang iya pamaagi para sa imo. Palakpakan nato na Ginoo. Ang importante nga flexible ka, importante nga open ka kung ano ang pagpamuhat sa Ginoo sa presente nga sitwasyon sa imo pag-istar sa sining kalibutan. Dayon, anong hambal? Pagkatapos sa linog, may kalayo nga nag-abot. Kalayo nag-abot. Pero, basahan ninyo. Repeat after me. Pero, wala gihapon ang Ginoo sa kalayo. Wala. Ang Diyos siya naghambal dito sa Hebrewanon, siya ang kalayo nga nag-autot. Si Moses sa nagpakikita ang Ginoo dito sa burning bush, kalayo nga ang gitawag niya talungon nga kahoy nga wala na utot. Kag nakighambal ang Dios. Pero wala dire. Nagpaintindi nga imo makita iba nga eksperyensya ang buot ipahangop sa Dios sa iya. Palakpakan nato na Ginoo. Gusto sa Ginoo nga flexible siya sa gitong eksperyensya nga mahimo sa Ginoo para sa iya. Siguro kabasa siya sa kagitog Habakuk nga din imo makita naghulag ang Ginoo sa makililisa nga paghulag. Nakabasa sa kay Moses nga din imo makita nakighambal ang Ginoo sa kalayo. Pero iba ini nga experience. Nga iba pod ang iya problema. Everybody say amen. Naghulag ang Ginoo dito sa hangin, naghulag ang Ginoo sa linog, naghulag ang Ginoo sa kalayo, tungod kay ang ipakikitaan sa Ginoo, lain po to, iba po ang problema. Ito says, ang Diyos, ano gani ang mga problema, siya kahibalo sa solusyon nga ihatag niya sa imo. Palakpakan natin sa imo. Palakpakan natin Ginoo. Pareha sa siya kag espesyalista nga doktor, nga ang i-prescribe sa imo, amogid ang imo pagkinahanglan nga bulong sa imo balatian. Ano ang bulong sa kalisan? Ano ang bulong sa discouragement nga ginantos ni Elias? Basahon na to. May mahinay nga tingog nga daw sa nagahutik. Balikon na ton. May mahinay nga tingog nga daw sa nagahutik. Mahinay nga tingog nga daw sa nagahutik. Nga subong sini. Gusto idukahon si Elias nga diin mangin may focus gid sa ihambal sa Dios kay way ihambal sa Dios sa singgit kundi nagahutik nga tingog. Everybody say man. Dayon ano ang hambal? Pagkabati sini ni Elias, ang punto diri makabati ka sa daw hutik nga pulong sa Ginoo, nakabati ka bala? Everybody say amen. Everybody say amen. Sa karon nga kahimtangan, let us apply the principle. Ano ang imo nabatian? Everybody say amen. Ang imo nabatian, ang imo gihapon tingog? Ang imo nabatian, ang imo gihapon ideya? Ang imo nabatian, ang ara Japon si muna-una? Padayon na ta. Pagkabati sini ni Elias, gintabunan niya ang iya naong sa iya kunop. Kag nagwa siya, kag nagtindog sa baba sa kuweba. Sabi mo lang ni, ano ni simbol kung tabunan ni mo ang imo naong sa kunop? Nagpaintindi nga nahuya ka sa ara sa imo atubangan. Everybody say amen. Everybody say amen. Sa tradisyon sa Hudyo, kung manabon ka sa imo, naong nagpaintindi nga nahuya ka
sa isa nga ra sa imo tubangan. Nahuya si Elias sa Dios. Nga amo na ng gahom nga ginhatag sa Dios sa iya. Amo na ng autoridad nga gihatag sa Ginoo sa iya. Amo na ng experience nga gihatag sa Ginoo sa iya. Imo makita iya. Na-discourage pa siya kag sa nanalaw pa sa si assignment. Nahuya siya. Dayon, ang hambal diri, kag nagtindog sa baba sa kuiba, dayon may tingog nga nagsiling. Ha? Ang Ginoo ya? Giliwat sa Ginoo, Elias, ano ang ginahimo mo dire? Di bala pagsugod dito, nga ari ka dire. Ang una nga pamangkot, nga ari ka dire. Everybody say amen. Kita karon nga nagsimba be, mamangkot ang Ginoo nga ari ka dire. Una nga pamangkot kay Elias mo, nga ari ka dire. Ano sabat mo? You must be honest. Kina na mahibalo ka sa rason nga ari ka dire. Palakpakan na to ng Ginoo sa inyo. Mahibalo ka sa rason nga nagsimba ka. Mahibalo ka sa rason nga nagpuasa ka. Mahibalo nga sa rason nga nagamuyo ka. Kina na mahibalo ka sini. Ito kaya namangkot sa imo Diyos na. Tanaw ang second question. Ano ang ginahimo mo dire? Kung ari ka dire, ano ang ginahimo mo? Kung ari ka sa sulod sa simbahan, ano ginahimo mo? Kay balubla ka mo. Hindi ka kahimo sing mayo, kundi ka kabalo sa rason, nga ari ka dire. Everybody say amen. Everybody say amen. Amo na nga imo makita, hindi maayo ang imo gitaw ginahimo, wala kay focus, hindi ka kaintindi kung ano ang importante ito, kay way ka kahibalo sa rason, nga ari ka dire. Kinala may balo ka, nga kung mamangkot ka, diin ka, nga nag-ilis ka man, di ka makadto ko. Sa simbahan, tukay, masimba ko sa Diyos. Everybody say amen. Dumdum ko sa isa ka alam nga tao. Siling siya. Ang question amo ni, ano ang himuon sa tao kung isa na lang kaadlaw ang nabilin siya kabuhi? Ano ang himuon niya? That is the question. Ano ang himuon mo kung isa kaadlaw na lang ang nabilin sa imo, halin sa aga, pakadto sa gitog kahaponon, pakadto sa kagabion sa alas 12, kag pagkatapos way ka na. Ano ang katapusan mo ang himuon? Recorded. Kato siya dito sa mga palahubog. Siya kung kamo pala inom magi kamo, palahubog magi kamo, di kamo matulugan kundi kamo kainom. Ano mang himuon nyo kung katapusan 24 oras na lang ang nabilin? Eh siya, anong boto may pangop? 24 oras, mapatay na kami? Right. Siya, simple. Maghubog kami, agad isakit ang kamatayon. Everybody say amen. Ang mga anad sa hubo-hubo, ang mga anad sa igpat-igpat, anong himuon nyo? Ari makamo pirmi sa bar, ari makamo sa kabaret. Anong himuon nyo? Ang sabat, baile tibo kalibutan. Mapatay kami nga nagapangalipay. Mangkot niya ang mga may kwarta. Siling ang kwarta. Gastuhon namon ang para sa amon ko galingon. Agod makatilaw kami sa among kinabudlayan. Recorded. Sa mo gali ni ko ng isa ka tao. May isa pa dito nga din. Ariglahon na kon ang partida sa akong kabataan. Pirmahan na kon will and testament. Agod isla makinagubot pagkatapos nga way na ko. Recorded. Amo gali ning himuon sa tao kon 24 oras na lang ang iya tion.
sa ikonklusyon na niya ang iya libro, nakaagi siya sa isa kagitawag young people, nga tutom nga young people. Sa ikaw day, batanon pa man ka. Kung abi, 24 oras na nabilin sa imo kabuhi, ano ang imo himuon? Abi mo lang, anong siling sa young people nga tutom? Siling siya, way na ko iban kadtuan. Makadto ko sa simbahan. Pasalamatan ko siya. Dayawon ko ang Ginoo, himayaon ko ang Ginoo. Nga sa mga tinuig nga ginhatag niya sa akon, gusto ko nga tapuson para sa iya, hindi para sa akon kaugalingon. Pagpakan na ito na Ginoo. Everybody say, ano ang ginahimo mo diri? Nakapamangkot ba ta? Anong ginahimo ta sa simbahan? We are blessing. May nabulig ba ta sa pagpaidog sa ginharian sa Ginoo? Unang kasablagan ta sa mga programa sa Diyos. Mamangkot gid ang Ginoo sa imo. Ano ang ginahimo mo sa nakristohanon ka? You are always the taker. Nagapamati ka sa pulong sa Ginoo. Ano ang epekto sina sa imo kabuhi? Ano ang resulta sina sa imo pagkakristohanon? May naliwat bala sa imo kinaiya? May nabag-o bala sa imo panglantaw? Utod kagabihan, you must be honest. Kung magkita ay kita sa Ginoo, isagi kabutang, o sisaon kagit sa Ginoo, unsa ang imo ginahimo, pagpakan na to na Ginoo. Taon? Ano ang ginahimo mo dire? Diyan padayon. Nagsabat siya, o Ginoong Diyos nga makagagahom, nag-alagad gid ako sa imo. Sing matutom sa imo. Na, amo diya po ang iya deklarasyon. Nga, kung ikaw discourage siya, kung ikaw loneliness ka, kung ikaw stress ang imo kabuhi, balik-balik lang na Japon ang imo ginahambal. Pagpakan na ito na ginusin. Balik-balik lang na Japon. Daw plaka na nga guba. Amo lang Japon yung ginahambal. Na, imo makita iya, kung imo tan-aon, imo makita, siling pa sa surbe, si H.W. Wells nagsurbe. Surprising siling pa niya, gilista. Gilista niya ang mga tao nga lonely. Gilista niya ang mga tao nga masulubon. Una, divorced people. Inang gibiyaan sa iya asawa, gibiyaan sa iya bana. Dayon, single mother. Dayon, tuloy-tuloy na. Siling pa niya, the pen of loneliness was so sharp. Pareha ko nun isa katalom nga gitawag yung instrumento, siyado katalom. Some are willing to try anything for a half hour of companionship. Kung ikaw lonely, what you need is companionship. Palakpakan na ito na Ginoo. Kag si Elias nakahibalugid, nga din ang iya iupod, hindi na tao. Ang iya kadtuan hindi na tao, tungo kay ang tao hindi nakaintindi sa iya sitwasyon. Ang iya tawgon ang Dios, tungo kay kun ang Dios gani iya kaupod, everything will be arranged. Palakpakan na to naga. Gi-arrange sa Dios. Pirti nga pag-arrange sa Dios. Imo makita iya ang loneliness, ang kalisang, ang gitawag iya, ang discouragement nga iya ginantos, imo makita nasulbad. Sabi mo lang, imo makita iya, siyado ka
Siya do katahom ang gitawag na agyan sa sini nga tao sa iya pagpanlakaton. Imo makita iya. Nga nagmadinalagon siya. Halin sa kalisang, pakadto sa loneliness, pakadto sa discouragement. Na-bless ko sa isa sa mga gitawag yung humbleness is Lewis. Siling pa niya, one of the greatest weapon of the devil is discouragement. Siling pa ni Sis Lewis, why na kuno pinaka-epektibo nga gitawag nga pinaka-epektibo kuno nga gitawag weapon ni Satanas kung ikaw mag-alagad ining pulo nga discouragement. Palakpakan na ito na Ginoo. Kag dayon iyan na gidasunan sig isa ka ilustrasyon nga imo makita. It is said that the devil was decided to go out of business and he offered his stall for sale. Siling pa ni Sis Lewis, imo makita ang panulay kuno si Satanas, pareha kuno isa ka gitawag iya nagbaligya. Nag-abri sa isa ka store, isa ka tindahan nga din imo makita iya. They were attractively displayed. Number 1 is treachery. Ining pagkatraidor. Gi-display dito nga din amo ni ang weapon nga diin ang pagkatraidor. Treachery. Ano bala karon? Ano nagkakatabo kas magtiayon traidoray? Ano natabo sa gitawag ya magnubihanay, traidoray? Ano ang natabo karon sa gitawag korporasyon, traidoray? That is one of the weapon ni Satanas. Second is gitawag yang hatred. Dinumtanay. Ikatatlo is jealousy, siling pa ni Sis Lewis. Ining hisaay. Malice, deceit, sensuality, evil tools. Dayon may presyo ni. Siling pa ni Sis Lewis, hindi ko nga mga tools nga display sa panulay, may mga presyo ni. Anong presyo sa hatred? Mag-abot tas dakong cross. Everybody say amen. Di na ko magpatawad sa imo, dito na tas dakong cross mag-abot. And that is the price. Everybody say amen. Pero may isa dito, special tool. May gilain, siling pa ni Sis Lewis, may gilain ang panulay nga imo makita iya with shape. Inang napisak bala. Para kahoy bala ginagamit na sa bukid. Ini bala. Kahoy ni. Kung hindi na madala, suito sinastuwinsi, hindi na madala sa gitawag wasay, may pisak na. Nga gitawag iya salsalon, nga diin, daw gitawag daw wasay, pero way pulan, amo nang hanuton sa maso agon nga mabiak. Siling pa ni Sis Lewis, sa iya gitawag iya kwan, amo nang special tool. Siling kuno, siling ang gitawag pa. Nga, special tool gini. Siling pa ni Sis Lewis. Ano ni nga tool? Ano ni nga gitawag? Ano ni nga gamit? That is discouragement. Siling kuno ang panulay. That is discouragement. The devil replied. But why so costly? Because it can do evil work better than all other tools. Ang akon gamit nga discouragement, amuning pinaka-epektibo na kon nga galamiton agud sa pag-discourage sa mga Kristohanon nga nag-aalagad dira sa Dios. Palakpakan nato na gid. Nga kung kaisa hindi ka mapuslan because of the word discouragement.
When you reach the end of your rope, kung ikaw makalambot sa katapusan na sa imo pisi sa pagtinil sa sining kalibutan, see to it that there is no element of discouragement. Palapakan nato na Ginoo. Element of discouragement. Ginbulong sa Ginoo ini ang kahadlok, ang discouragement, ang loneliness. Anong hambal sa Ginoo? Padayon na rin? Na? Nagsiling ang Ginoo siya, magbalik ka sa imo ginagyan. Everybody say amen. Magbalik ka sa imo ginagyan, kag magkadto ka sa kamingawan sa Damascus, pag-abot mo dito, haplason mo sigla na siya sa pagpakita nga siya na ang hari sa Aram. Haplasan mo si Jeho nga anak ni Nimsi bilang hari sa Israel. Sa Elisa nga anak ni Sapat nga taga Abel Mihula sa pagbulo sa imo bilang propeta. Dayon? Dayon? Na? Ari na. Ang iyagi problemahan. Pamatyo ni Hazael ang nagasimba kay Baal. Ang imo giproblemahan? Si Jezebel magsisimba kay Baal. Si Hazael amo ni magpatay sa tanan nga nasimba kay Baal. Ang magpalagyo sa iya, pamatyo ni Jeho. Ang magpalagyo sa iya, hindi sila kasalbar sa plano ko, pamatyo ni Jeho. Kag ang makapalagyo kay Jeho, pamatyo ni Elisa. Anong hambal niya? Nag-isa na lang ko. Isahano na lang ko. Tandaan mo ni. Amuning deklarasyon sa Dios nga nakikita kay Elias. Tunugon ta. Pero ibilin ko ang 7,000 ka Israelinhon nga wala nagluhod kag naghalok sa imahe ni Baal. Lapagan natin. Ibilin ko. Waay ni nag-upod sa prosesyon ni Baal. Waay ni gapatuyang upod sa mga tao ni Baal. Ining 7,000 mo ka mga kaupdanan. Elias, waay ka nag-isa. Hindi pagkabiga nga nag-isahanon ka lang, nga amo ang ginbangdan sa imo discouragement. Among gimbangdan sa imo loneliness. May 7,000 ka pa kaupod. Utod kag abihan sa sining simbahan. Hindi ka magpati, nag-isahanon ka na lang. Inang imo tupad, upod mo na nga nagapangamuyo. Pagpakan na to sige. Inang imo tupad, upod na nga nag-aalagad sa imo. Ang imo tupad, ang imo may kaupdanan ka pa diri nga way na gapati sa Dios. Pagpakan na to na. May kaupdanan ka pa nga way na gaupod sa prosesyon magpista ang kadis. May kaupdanan ka pa nga way na gaupod gauyat botilya nga gasunod sa Dios. May upod ka pa nga magapangamuyo. May upod ka pa nga kaangay kay Elias nga to sa prayer mountain nga nagapangamuyo para sa iyo. Di ka magkadlok. God is in control of everything. Muna nga, preparahi lang ang pagpakikita sa imo Diyos.